Tailors Ang bilis. natin, ang footwork, mukhang si Jome. Okay. Kailangan tumakas, Andoryu. Uy! Okay, medyo na-taunt siya doon ni Ogwen. That was a very perfect moment to finally stop him on his tracks. Na-eliminate yung instant na gusto na naman nila. Kanina ka pa, Ogwen. Lahat na lang tinunt mo. Imagine mo, lumilipad pa, men. Oo nga eh. Tiniming pa niya yung taunt. I mean, ano na yun, sabihin ng mga tao na, ay, kita kasi yung cable, alam naman, pero yung presence of mind. Oo. Yun yung commendable eh, na laging ready dito yung players ng Team Falcons. Kasi split second niya nakita yun eh. Tsaka mahirap din kasi naman talaga yun. Mukha lang madali, pero mahirap po yan. Yung Yeah. lumilipad, tapos magtotont ka. It's all about grabe yung bilis ng mga kamay nitong mga Oo. players din natin. And speaking of which, ito, kabilisan in terms of getting the first dirt na makukuha ni Cal TZ. Habang si Flap TZ, laging ganun yung gagawin niya, mang-istorbo ng mga approaching enemies. At mukhang hindi na nga lalaban pa dito ang Omega. First Turtle mapupunta sa kamay ng Team Falcons at rekta invade naman ang kanilang call. Pero nandyan si Ukira at si Super Yoshi para alaghan ang kanilang Fanny. Medyo mahirap naman kasi yan kung walang purple yung Fanny. Oo, alam ng mga funny users yan. Parang half yung capability mo kapag wala kang purple kasi konti lang yung mga cables na lumalabas. And so far for Team Falcons, relax lang din sila ngayon. Hindi sila masyado nagmamadali kasi alam nila may timing yung kanilang lineup. Ito si Kyle TZ, medyo nagmamadali. May lakad ata. Medyo masakit na nga lang. Medyo mag-mess out yung bow doon. Meanwhile, for Cal TZ, you've mentioned, yun naman yung gusto niya. Instant din na kills for him. Yeah, tsaka yung constant pressure for the side of Team Falcons. Kasi kapag hindi gumagalaw dito, yung Smart Omega, allowed siyang kumuha ng aggressive positioning, like yung pagkuha ng mga greens. Uy, okay. Pero ito, nangalang din. Makakalusot pa na si Few. Activated agad yung Feathered Ursa here for Ukir. But meanwhile, for Team Falcons, tahimik pa yung mapa. Wala pa tayong first blood. Oo, talagang careful ang galaw ng dalawang teams na pinapanood natin. Pero si Flap TZ medyo makunat. Andoryu, ni-retry na rin pero sinapak doon. Okay, lahat ginamit niya just to try and secure that first blood. Andoryu will take that kill. Sobrang tsaga ni Andoryu doon na talagang ginamitan ng multiple cables. Kaya nga eh. Nag-install eh. Si Flap TZ rito, hindi na niya kinaya kasi, although nagamit niya yung ultimate, no, pero tinipid niya yung flicker kasi alam niya wala nang point. Even if mabuhay siya doon, mas maganda i-reserve niya na yung flicker para sa paparating yung objective. Dito mo i-emphasize dito yung understanding ng Team Falcon sa macro objective. Kasi yung turtle na to, itong next turtle, sobrang importante na to para sa kanila. Dito ko nga iniisip, no, parang yung mga ganong klaseng pick-off, parang funny lang talaga yung kayang gumawa na sustained around 100 to 0 kapag marunong ka talagang kumable. And this is why for Omega, no, talagang pumupuso sila. Super Yoshi! Pero for Team Falcons, they're choosing their fights wisely. Nakikita natin agad dito kay Few, hindi rin naman activated agad yung ultimate. But still, for Smart Omega, they're trying to capitalize yung early aggression na yun. At sisimula na nga ata ng Omega ang turtle na to. Si Lewis ang hawak. Blade of Heptasis, nakuha na rin dito ni Andoryu. Very big item pick up bago magsimula ang ating pangalawang pagong ng larong ito. Ogwen at Super Yoshi naghaharapan. Kyle TZ, tinimpla na naman ang ating pagong. Okay, medyo malaya na naman dito ibang mga members ng Smart Omega na mauna. Sa Ay! mga bashes at may isang mahahatak. Si Flap TZ na nga lang din yan. Hindi aabot yung huling sapak at huling bagsak doon nila Luis. Kaso nga lang sila pa yung medyo madadali na prolong yung team fight. Buo na naman ang mga buhay dito ng Team Falcons. Pero yung pagong ay makukuha doon nila Andoryu. Round 2 reset. Cal TZ with a kill. Papasok dito sila Andoryu. Kaso nga lang yung makable ngayon ay medyo madadali. Super Marco from the back. Going for the sibat. At ngayon, tatlo mawawala sa Smart Omega. Nalugi pa! Yan yung sinasabi ko kanina eh, yung parang mukhang maganda yung team fight nung lumabas yung Netherrealm. Okay, sige, nabasig na yung Netherrealm. Pero wala nang Feathered Airstrike, kalahati na yung energy ng Fanny, wala na masyadong HP and passive si Luis, and nandun na rin yung Moskov. Yun yung part ng team fight na sasabihin ng Team Falcons. O tapos, No, parang napagod na nga eh. At some point during that team fight, ang pinakamasama pa dun eh, may dumating pang Super Marco. Napagod na nga, nadagdagan pa yung kalaban ng Barangay Omega. At sumilip nga tayo dito sa ating Infinix in-game equipment. Mukhang papuntang si Halberd ata ang Fanny dito. And correct me if I'm wrong, parang medyo unique ata yung itemization na yon. yeah, usually yung Heptasis ang kasunod niyan is yung Warax para sa Fanny. Pero nare-realize nila kailangan nila ngayon yung anti-heal kasi sobrang daming shields mula dito sa side ng Team Falcons. And yung sustain, yung raw sustain, actually apat silang, actually lima silang merong way para i-sustain yung kanilang sarili. Lalo kapag lumabas na yung DHS kay Super Marco mamaya kapag buo na yung Trinity.
And for Team Falcons, sa kanila naman wala sila masyadong iniintindi. As long as ma-survive nila yung onslaught ng Smart Omega, especially yung Feathered Airstrike. Ang dilema lang kanina, yung Feathered Airstrike, na-miss yung isang bagsak. Oo. Kasi pag sapak ni Luis, lumabas yung badang. So wala siya doon sa range. Pero I think for the succeeding team fights, kailangan gamitin yung Feathered Airstrike para basakin yung Netherrealm ni Few mismo. Kasi hindi pwedeng tiki-tikis ang target sila eh. Oo na, I think ang daming timing na kailangan isipin if you're Barangay Omega. Pero kung Team Falcons ka, as you said, kailangan talaga mag-antay na mag-survive doon sa mga pwedeng ibato ng Team Omega. And ngayon, pupunta na tayo sa ating pinakahuling bagong. At mukhang mauuna ang Falcons around that area. Pero nandyan pa rin naman si Luis para magbigay ng vision. Sino kaya ang makakalamang sa huling bagong na ito? Okay, they have to react accordingly na nga lang din. Kasi kanina medyo out of sync yung targeting nga we mentioned for Smart Omega. Pero ngayon, they have one goal which is to actually take down this third turtle of the round. Nandyan, mga Blast Iron Fist here for Ogwen. Wala masyadong tatamaan pa doon sila Super Yoshi. But still, nakareserba pa rin walang dito ano, if ever Ay! yung hatak. Pero kakasabi pa nga lang natin, wala siya mahatak. Okay, nandito na nga lang din magiging counterplay. Andyan, wait lang, wala palang tatamaan. But instead, of Kyle TZ, medyo inuusod na nga lang din ang turtle. Sasayawin pa ata pero dahil nga sa pagkapanalo nila sa sayaw, ang dance-off sa Falcons mapupunta ang Yeah. panghuling pagong ng larong ito. Nawala rin kasi yung Fanny umakyat to deal with a split push mula kay Moskov. E ngayon, ang tapang ng Team Falcons, Oy! meron pa silang Netherrealm. Oops, andito na naman din ang AOG Super Yoshi yung tatamaan. Doon sa may pinakagilid nakaka-preet man si Joe pero hindi yata magiging sapat. Ay! Diyan na naman napakaganda Netherrealm para dito kay View. Kaya naman nandyan the rescue. Ang dami dyan sa magagaling doon kay Super Marco. But still, is going to be a trade-off. Ogwen for Super Yoshi. Ito na yung binanggit mo kanina, Midnight. Patay na dapat agad yun eh. Oo, kaso may reset kasi. Grabe, sobrang tapang. Ayan oh. na naman. Sobrang tapang. Uy! Ay, Na-spear. naku. Oy, Ay! Super Marco umabol pa. Patay ang ibon. Super Macmac, ikaw ba talaga? Parang hindi ikaw yung ba't nagpi-flicker papasok to? Kaya nga eh. Parang usually, sabi ko pa naman, pag pinapanood mo si Super Marco, selfish yan. Hindi yan papasok. Gusto niya yung flicker niya lahat palabas para buhay siya. Oo. Pero ngayon, parang ibang Super Marco yung nagising kanina umaga. Kaya nga eh. And this is very interesting. Ngayon, ang Dorio ay mukhang sisimulan na niya ang pangarap. Papaligiran. Makakatakas naman ata. Maliban, wala naman siguro mag-spear of distraction dito, no? Kinabahan na ako. Parang matapang si Marco ngayon eh. Pero again, dito mo makikita yung level of punishment na nakukuha ng Smart Omega. Sobrang bilis mag-punish ng Team Falcons right Yep. after the turtle take. Oy, teka lang, si Oh. Doris, stop. Kakasabi pa lang natin ha. Nakita nila walang purple buff si Andorio kasi kanina. So nag-all-in sila doon sa purple buff. Plus with the added benefit na ginamit kasi ni Okir yung Feathered Airstrike para mag-clear ng middle lane. So nung lumaban yung Falcons, hindi lang ano pagkatapos ng skills nyo. Wala kayo ngayong skills. Oh, Diba? wow. At parang ganun lang, nagamit na rin naman ang Feathered Airstrike in the mid lane at na-cancel pa nga ni Flap TC. Yung purple ay in-invade na naman. Lalaban kaya ang Omega? May isa na mahatak ngayon at yan ay si Ogwen. Kaso Netherrealm. nandyan na naman na nakakainis na Netherrealm. Survivability check na check. Papasok si Andorio. Medyo may stun na ba mga members dito ng Team Falcons. Hahabol dito ng AOG si Ogwen. Tatamaan doon sila Luis. At Oh! dito ang Sphere of Destruction. Isa-isa na naman sila pinagsisisibat. Mega kill for Super Macmac. Super Yoshi try to run away. But indeed, makakatakas man. Pero look at the damage inflicted by the Falcons. Ang ganda ng pasok ni Super Marco doon. Tapos Rectal Lord pa ata Tinatakbo! kanyang call. Yoshi, Yoshi pa mo. Okay naman, mukhang mabubuhay pa. Pero mukhang sosolohin na nga ni Super Marco ang Lord na ito. Ang tindi. Ito yung sinasabi natin kanina yung reset eh. Nakita mo yung pwestuhan, yung postura ng Smart Omega kanina. Hinihintay nilang mawala yung Netherrealm. Kaso naunang pumasok si Ogwen. Si Ogwen na naman. Tamang trabaho lang. Sabi niya, hindi kayo makakaset. Ako seset sa inyo. And ngayon, nung pagpasok ng AOG, nag-disperse yung Smart Omega. Kanya-kanya silang takbuhan kasi nakikita nila, ang laki ng bilog sa gitna. At nakita na nga rin Ayun, oh! natin, pagkapasok ng bilog ay meron namang sipat sa gilid, immediately eliminating Okir. At meron agad teamfight sa baba. Ay, grabe naman yung level advancement dito for Team Falcons. May mention pa lang natin yung replay pero sa ngayon ay lalo mahihirapan ang bagong barangay. May Lord pang mamarcha sa may bandang gitna dito, Umi. 9K na ang gold lead dito ng Team Falcons. At mukhang naghahanap na sila ng mga inhibitor turrets bilang kabayaran. That's gonna be the first blessing pop in the mid lane. Yung bottom lane naman ang susunod! Tatlong hatak dito, sabay ang pagbagsak ng Feather Dancer. Kaso nga lang on point pa rin yung Netherrealm dito para kay Few. Ensure survivability. Nawisa naman nila doon ng mga ultimates from bagong barangay. At bukod pa doon ay kompleto silang lima. Napadrop si
Napadrop si Yokir. Nireset yung ano niya. Ay, si Super Yoshi. Nireset yung team fight. And Team Falcons dito, ang ganda pa ng ginagawa ni Ogun. Tinatangi pa niya kanina yung tower hits. Kita mo nagsha-shadow step pa na parang, oh, nakalabas na ba lahat? Nakalabas na ba lahat? Sige, lalabas na ako ha. At grabe yung ginagawa nga dito ng Team Falcons Midnight. Kanina tinanong kita kung bakit nga ba maganda yung Faramis at hindi mo na pala kailangan pa sinagot. Pero sinagot mo yun kanina dahil kitang-kita na natin ngayon sa ating laro kung Oo. bakit grabe ang ganda ng Faramis sa larong ito. Si Few na yung sumagot eh. Kumbaga, ito nakikita na natin yung POV, yung perspective ng Team Falcons, yung approach nila sa game, yung reset factor dito ng NetherRealm, ang laking problema ng Smart Omega. Di ba sabi natin kanina, 4 na heroes yung mababad trip dito kay Few. And kanina, si Super Yoshi, ang ganda sana nung set niya. Kaso isang pindot lang ng Purify NetherRealm, reset ang team fight. And that was it for Team Falcons, capitalizing on their innate na magandang mechanical skills. And yung method talaga nila dito ay sobrang gana, yung traditional format na reserve lang lagi yung Netherrealm mo pag may mga ganong hatak si Super Yoshi, ha? And look at the damage dealt. Lamang pa nga ata si Few compared to Super Marco. So yung idol ng mga kids ngayon ay talaga nagpapakitang gilas sa ating Sunday special. At saktong-sakto madaming kids na nanonood ngayon sa audience. Oo, na sineselebrate nila. Mamaya, marami silang makikita Faramis sa RG. Kasi sabi nila, ginamit ni Few to eh. Kanina mo kung madaya eh. Ang madaya kasi dyan, mas malalang Vexana yan eh. Yung echo nung shot, yung Ghost Bursters, yun yung nagpapasakit sa utak dito ng Smart Omega kasi halos yung mga damage dealers nila kailangan dumikit sa Team Falcon. So damay-damay talaga sila kapag nagdikit-dikit under the Netherrealm. Pag binugahan ni Few, yung Smart Omega, sama-sama silang tatangkihin yung damage na yun. At wala atang choice dito ang Omega, no? Kailangan talaga nilang dumepensa muna. Ang Lord na susunod ay Team Falcons na ata ang kokontrol nito. And kung tatanungin ko lang kayo, no, sa tingin nyo ba kailangan mag-contest ng barangay sa susunod na Lord? Parang kailangan. If ever man, pwede yung mga knockout moments. Kaso, laging predicted sa Andorio eh. Yeah. Feeling ko ang magandang gawin dito ng Smart Omega is yung slow game na pwede nilang i-execute dito sa Lord Dance. Kaso yung Team Falcons, gets din nila yan eh. Kumbaga pag medyo mabagal yung approach dito ng Smart Omega, ira-rush kagad ng Falcons yung objective. Ayan, Naku! kita nila. Naki- Tingnan mo, wala silang pakeo. Anong slow? Rush natin yung Lord. Okay, nakita agad ni Flap PZ doon. Si Andorio, my AOG, goodness. tatama dito si Super Yoshi. Hindi na nga makakaligtas pa. Okay naman nakakancel out yung kanya. Pero sila yung kakancel out dito. Monster kill for Super Marco. Gagawin niya pang ang isa pa. Easy with a double kill. 3 members down for the side of Bagong Barangay. Habang ngayon si Joe matitira din sa may pinakabase, uuwi si Andorio. Double. Yung Lord Double. mapansya doon sa may bandang gitna. Pero hindi niya nakakantay ito ng Team Falcons dahil tuloy-tuloy ang pag-abante. Tuloy-tuloy lang din ang pag-atake. Wala na rin si Andorio. Jom is the only man left. And there's going to be big punches here for Team Falcons. As they take a W at ang pag-aantay nila ay magiging worth it na nga lang din. Sulit na sulit ang mga recall, sulit na sulit ang mga emote. Inaantay na lang ang Lord. Andyan man si Super Yoshi pero lock in. All eyes on the base as Team Falcons gets their W here for Game 2. Isang sweep para simula ng ating Sunday special. Team Falcons ang makakalamang. Sobrang dominating ng Team Falcons dito. The methodical approach, the macro gameplay, yung ability nila to make decisions agad-agad, and yung willingness mag-commit sa mga play. And because of all this,